Mga kaibigan, ready na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang kakaibang pangyayari sa tulay ng Jonestown sa Maynila. Isang gabi habang naglalakad si RD, nakasalubong niya si Carlos na tila nawalan na ng pag-asa sa buhay. Pero ang hindi alam ni RD, ang kanilang engkwentro ay magbubukas ng pinto sa isang mundo ng misteryo at kababalaghan na magpapatanong sa inyo kung sino ba talaga ang multo. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si RD at nagpapasalamat ako sa inyo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako sa Maynila sa isang maliit na apartment malapit sa Quiapo. Naging mahirap ang buhay ko mula nang mawala ang mga magulang ko noong bata pa ako. Lumaki akong mag-isa at ang tanging kasama ko ay ang mga alaala ng aking pamilya. May mga kaibigan naman ako pero madalas akong nag-iisa, naglalakad sa mga kalye ng lungsod tuwing gabi para mag-isip at magmuni-muni. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tulay ng Jones, isang kakaibang pangyayari ang naganap na hindi ko makakalimutan. Nasa kalagitnaan ng gabi, nakatayo ako sa gilid ng tulay ng Jones sa Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagliliwanag sa aking mukha, ngunit ang aking isipan ay nasa dilim. Ang hangin ay malamig at may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Lumapit si Carlos, isang estranghero na may mabigat na dinadala. Nagpakilala siya at nagsimulang magbahagi ng kanyang mga kaisipang nagpapakamatay. Naramdaman ko ang kanyang desperasyon at sakit. Hindi ko na kaya, RD, sabi ni Carlos habang nakatingin sa ilog sa ibaba. Wala nang natitirang pag-asa para sa akin. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit desidido na siya sa kanyang gagawin. Carlos, sandali lang, sabi ko, hinahawakan ang kanyang braso. Baka may paraan pa, hindi mo kailangang gawin to. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na parang wala na siyang naririnig. Tumalon si Carlos mula sa tulay ng Jones, naglaho sa ilog sa ibaba. Nanatili akong nakatayo roon, inaalala ang kanyang mga aksyon at naramdaman kong may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Dumating si Happy Dante, isang batikang opisyal ng pulisya upang imbestigahan ang insidente. Ang mga pulis ay nagkalat sa paligid, naghahanap ng mga ebidensya at nagtatanong sa mga saksi. Tinanong ako ni Happy Dante, ngunit wala akong maibigay na malinaw na sagot. Nawawala ako sa sarili at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ano bang ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ni Happy Dante. Naglalakad lang po, sagot ko, pero alam kong hindi sapat yun para sa kanya. Dinala ako ni Happy Dante sa presinto para sa interogasyon. Ngunit kahit anong tanong niya, kaunti lamang ang nasasagot ko. May ulap sa aking isipan na hindi ko matanggal. Bumalik ako sa tulay ng Jones na ngayon ay isang pinangyarihan ng krimen. Muling hinarap ako ni Happy Dante at mas matindi ang kanyang pagtatanong. Ngunit may mga sagot na hindi ko kayang ibigay. Muling dinala ako ni Happy Dante sa presinto para sa mas detalyadong pag-uusap tungkol sa mga ebidensyang nag-uugnay sa akin kay Carlos. Habang nasa presinto, iniwan ako ni Happy Dante sa isang kwarto upang kumuha ng mga karagdagang dokumento. Kumikislap ang mga ilaw at may malamig na hangin na dumadaan. Habang naghihintay, naramdaman ko ang pagod at emosyon. Napaisip ako sa mga huling sandali ni Carlos at kung paano ko siya hindi natulungan. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili ko. Pagbalik ni Happy Dante, nagulat siya nang makita niyang nawawala ako. Inalerto niya agad ang mga tauhan at sinimulang hanapin ako sa buong presinto. Wala siya rito, hanapin niyo siya, sigaw niya. Ang mga pulis ay nagkukumahog, ngunit parang naglaho ako na parang bula. Napagtanto ni Happy Dante na maaaring multo ako buong panahon. Ang mga ebidensya, ang kakaibang kilos ko,
at ang aking biglaang pagkawala ay nag-uugnay sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nangangapa si Happy Dante ng mga sagot, ngunit tila walang makuha. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay nagiging mas mabigat. Si Carlos na nasa ilalim ng impluwensya ng droga at puno ng pagkakonsensya ay nagising mula sa isang bangungot. Ang kanyang kwarto ay magulo at ang mga bintana ay nakasarado. Ngunit may malamig na hangin na pumapasok. Nakita niya ako sa kanyang hallucinations na pinaniniwalaan niyang kanyang napatay. Ang imahe ko ay nagiging sanhi ng kanyang pagkabaliw. RD, patawarin mo ako, bulong ni Carlos habang nakatingin sa isang sulok ng kwarto. Hindi ko sinasadya. Ngunit ang imahe ko ay nanatiling nakatingin sa kanya, naghihintay ng hustisya. Naroon ako sa bawat sulok ng kanyang isipan, nagbabantay at naghihintay ng hustisya. Ang takot at pagkakonsensya ni Carlos ay lumalala. Hindi ko na kaya, sabi ni Carlos habang hawak ang kanyang ulo. Bakit ba hindi ka umaalis? Pero alam niyang walang sagot na darating. Naglakad siya sa bahay, ngunit naroon pa rin ako. Ano ba ang kailangan mo? Sigaw niya, ngunit walang sagot. Hindi ka ba aalis? Ano ba ang gusto mo? Sigaw ni Carlos habang hawak ang kanyang ulo, ngunit walang sagot mula sa akin. Ang aking presensya ay nagiging mas nakakatakot. Nararamdaman niyang may malamig na hangin na sumusunod sa kanya sa bawat hakbang. Hindi ko na kaya, bulong niya habang lumuluha. Ang pagkabaliw ni Carlos ay lumalala. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Ang bawat galaw niya ay puno ng takot at pagkakonsensya. Sa wakas, napagtanto niya na ang multo ko ay hindi lamang isang ilusyon, kundi isang tunay na presensya na naghihintay ng katarungan. Ang takot ay nagiging mas malalim at ang pagkakonsensya ay nagiging mas mabigat na tila walang katapusan. Mga kaibigan, sa kwentong ito, natutunan natin na ang konsensya ay maaaring maging pinakamalaking multo sa ating buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-iingat kayo, baka ang susunod na multo ay nasa likod niyo na.